Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, kasamahan, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid at mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat ng propeta ng Allah, sa muli, binabati ko kayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Big sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, ako ay lubos na nagpapasalamat sa Allah sa pagkakataon na ipinagkaloob niya na muli tayo ay nagkarinigan sa mga oras na ito. So ako ay nagpapasalamat din sa pamunuan ng Al-Batha Islamic Center sa pagsasaayos na magkaroon tayo ng pagbibigay paalaala, payo, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim. So sa lahat ng mga iginabay sa Islam, sa mga bagong Muslim, congratulations, dahil ito ay isang dakilang tanda na isa ka sa pinili at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung bakit ko sinasabi na isa ka sa pinili at minamahal, sapagkat hindi lahat ng tao ay mapupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay paraiso ang patutunguhan, katotohanan na hindi lilikha ang Allah o ang Panginoong Diyos ng impyerno. Subalit alam ng Allah, alam ng Panginoon na marami sa tao ang magbabaliwala sa Kanya, marami ang magtatakwil sa Kanya, marami ang ayaw sumunod, sumuko at tumalima sa Kanya, kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki na ayaw kumilala at ayaw magtanaw ng utang na loob sa tunay na Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. So bilang payo sa mga bagong Muslim, at the same time, of course, pinapayuhan ko rin na aking sarili, sapagkat sa Islam, hindi maganda na ikaw ay nagbibigay aral, nagbibigay ng payo na hindi mo ipinamumuhay ang mga payo na ginagawa mo. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maktan indalahi an taqulu ma la taf'alun. Meaning, ang sabi ng Allah, ng Panginoong Diyos, o kayong mga mananampalataya, bakit kayo nagsasabi ng mga bagay na hindi ninyo ginagawa sa inyong sarili? Kasuklam-suklam sa Allah ang nagsasabi ka na hindi mo ipinamumuhay ang iyong mga sinasabi. So bilang payo, katulad ng sinasabi natin, mga mahal na kapatid, unang-una, dapat makilala natin ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam, hindi sapat yung alam natin na ang Diyos o ang Allah ay nag-iisa. Dapat makilala natin ang ating tagapaglikha na siya ay may tatlong aspito sa kanyang kaisahan. Unang-una, yung tinatawag na Tauhid ar-Rububiyya o kaisahan ng Allah sa kanyang pagkapanginoon. So ibig sabihin, sa Islam kapag sinabi natin na ang Allah o ang Diyos ay nag-iisa, tanging nag-iisa siya. Wala yung sinasabi na may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely one. So ito ang kaisahan niya sa pagkapanginoon, na kung halimbawa dati ay may iba't ibang Panginoon kang kinikilala, ngayon sa Islam walang ibang dapat kilalaning Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So ang pangalawa ay ang kanyang kaisahan sa pagsamba. Tinatawag ito na Tauhid al-Ibada or Tauhid al-Uluhiyya. Ibig sabihin, kapag sasamba ka, kailangan diretso sa kanya at siya lamang ang karapat dapat sambahin, wala na iba. Dahil katulad halimbawa din noong araw, noong hindi pa tayo Muslim halimbawa, kung tayo ay sumasamba, mayroong mediator o may mga tagapamagitan. Ngayon sa Islam, wala na. Kailangan idiretso natin ang ating pagsamba sa Kanya, sapagkat ang tunay na Panginoon, pinakamakapangyarihan sa lahat.
nakikita niya ang lahat, nalalaman niya ang lahat, naririnig niya ang lahat-lahat. Kaya kung tayo ay sasamba, kailangan idiretso at sa Kanya lamang. Wala ng ibang sasambahin, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangatlong kaisahan ng Kanyang aspito ay ang kaisahan niya sa Kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Ito ang tinatawag na Tauhid al-Asma wa Sifat, names and attributes. Ibig sabihin, yung mga katangian ng Allah, hindi natin ito dapat iugnay sa Kanyang mga nilikha. So katulad halimbawa, ang Kanyang mga katangian ay tagapaglikha, pinakamaawain, pinakamahabagin, tanging hukom. So ibig sabihin, itong mga katangian niya, ito ay para lamang sa Kanya. So hindi pwedeng angkinin ng isang tao na siya ang pinakamaawain o siya ang pinakamahabagin, sapagkat ang tao, kung siya ay maawain nga o mahabagin, ito ay mayroong hangganan. Ngunit sa Allah, walang hanggan ang Kanyang pagkamaawain, ang Kanyang makapangyarihan. So, ito ang mga katangian ng Allah na dapat ito ay sa Kanya lamang. So, inuulit natin, mga bagong kapatid, mga bagong yakap sa Islam, dapat makilala natin ng lubos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil katotohanan, kapag kinikilala natin ng mabuti ang ating tagapaglikha, dito natin madidevelop ang tunay na takot natin sa Kanya. Hindi katulad halimbawa ng isang hayop, kung ikaw ay natatakot, may maaring ikaw ay magbibigay ng gap, lalayo ka sa Kanya. Pero ang Allah, the more na natatakot ka sa Kanya, lalong naging malapit ang kalooban mo sa Kanya. Of course, mga mahal na kapatid, dapat na makilala din natin ng lubos si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So, paano natin siya makikilala? Of course, sa pamamagitan ng pag-aral natin ng Kanyang buhay, ng Kanyang talambuhay, ng Kanyang tinatawag na sira. So, pag-aralan natin ang buhay ni Propeta Muhammad at sikapin natin na tularan o pamarisan siya, at kung ano ang pamamaraan ng kanyang pagsamba, siya ang dapat nating sundin o tularan. Dahil sa Islam, ang pagsamba ng isang tao, magiging katanggap-tanggap lamang ito sa Allah kung ang kanyang tinutularan at pinamarisan ay si Propeta Muhammad, kung paano niya nga ipinamuhay ang Islam. So, katotohanan pa na kung pinag-aaralan natin ang buhay ni Propeta Muhammad at kung sikapin natin na i-apply sa ating mga sarili, katotohanan din na malaki ang pagbabago na magagawa natin sa ating buhay. Katulad lamang halimbawa, marami sa mga bagong yakap sa Islam, inaamin nila sa kanilang sarili na noong pinag-aaralan nila ang talambuhay ni Propeta Muhammad, peace be upon him, malaki din ang naitutulong nito para mabago nila ang kanilang sarili. Katulad lamang halimbawa, marami sa mga hindi pa Muslim na noong sila ay hindi pa yumayakap sa Islam, ang kanilang pag-uugali, ang kanilang karakter o ang kanilang mga katangian ay hindi maganda. Pero noong sila ay yumakap sa Islam, na pinag-aralan nila ang buhay ni Propeta Muhammad at kanilang sinisikap na ipamuhay, malaki ang nababago nila sa kanilang sarili. Katulad lamang halimbawa, isang ugali na walang pagtitimpi, walang kontrol sa sarili o mga palamura, madaling uminit ang ulo, madaling magalit. Pero noong pinag-aralan nila ang talambuhay ni Propeta Muhammad, na i-apply nila ito sa kanilang sarili at malaki nga ang pagbabago. So katulad halimbawa, noong time ni Propeta Muhammad, peace be upon him, isang example dito, si Propeta Muhammad, peace be upon him, nakaupo sa isang upuan, mayroong misa at nakaupo si Propeta Muhammad, nakaupo din si Abu Bakar radhiyallahu anhu. Si Abu Bakar, siya ang kauna-unahang naging kalifa. Ibig sabihin, noong mamatay si Propeta Muhammad, siya ang pinili upang mamuno sa mga Muslim. Pero of course, dahil noong panahong yaon nabubuhay pa ang propeta, so lagi siyang nakakasama ni Propeta Muhammad. So habang nakaupo si Propeta Muhammad, si Abu Bakar at may ilang mga Muslim, may isang tao na lumapit kay Abu Bakar radhiyallahu anhu at pinagsalitaan siya ng hindi mabuti. Pero nagpipigil si Abu Bakar, hindi siya kumikibo.
Sa pangalawang pagkakataon, muli na nagsalita ng masasama ang tao kay Abu Bakar, ngunit nagkontrol pa rin si Abu Bakar hindi pa rin kumikibo. Sa pangatlong pagkakataon na nagsalita ulit ang tao ng masama kay Abu Bakar, hindi na nakapagpigil si Abu Bakar, biglang tumayo at galit na galit. So nung makita ni Propeta Muhammad na tumayo si Abu Bakar na galit, sumabay si Propeta Muhammad, peace be upon him, na tumayo na gustong umalis. Kaya ang sabi ni Abu Bakar kay Propeta Muhammad, sabi niya, Propeta Muhammad, nagagalit ba kayo sa akin? Ang sabi ni Propeta Muhammad, hindi. So ang sabi ni Abu Bakar, bakit kayo aalis? So ang sabi ni Propeta Muhammad kay Abu Bakar, kasi kanina sabi niya nung una, pangalawa, na nagsalita ng masama ang tao sa iyo, na hindi ka kumikibo, nangangahulugan na ang anghel sa kalangitan ay bumaba at itinatanggi na ang mga sinasabi sa iyo ay hindi katotohanan. Pero sa pangatlong pagkakataon na nagsalita ang tao ng masama, na hindi ka nakapagpigil, bigla kang tumayo na galit, nangangahulugan na ang anghel ay umalis at ang pumalit sa anghel ay si Satanas. So sabi ni Propeta Muhammad, kaya ako aalis dahil ayaw kong umupo, nakaharap ko si Satanas. So I hope na intindihan natin ang hikma o ang tinatawag na wisdom dito. Dahil kung halimbawa hindi tumayo si Propeta Muhammad na gustong umalis, maaring humantong sa nagkainitan si Abu Bakar at ang tao na nagsasalita ng masama sa kanya. Kaya ang sabi ni Propeta Muhammad, ang matapang na tao, hindi yung napapabagsak niya ang kanyang kalaban kapag siya'y nagagalit, kundi ang matapang na tao ay yaong napipigil niya ang kanyang sarili kapag siya ay galit. So, ito ang isa sa mga sinabi ni Propeta Muhammad na kung ito ay binabasa natin at sinisikap nating unawain at i-apply natin sa ating sarili, katotohanan na malaki ang maitutulong nito upang tayo ay magiging mabuting tao. So, ito ay iilan lamang sa mga aral ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Actually, kung halimbawa, pinag-aaralan natin ang buhay ni Propeta Muhammad at siya ay isa sa ipinadala siya ng Allah upang maging mabuting ihimplo sa sangkatauhan. Dahil ang sabi nga ni Propeta Muhammad, ipinadala ako upang ganapin ang mabuting pag-uugali. So katulad din halimbawa, sa Islam, mahigpit na ipinagbabawal yung magiging mainggitin ka at nagkakaroon ka ng sama ng loob o galit sa iyong kapwa. Noong kapanahunan din ni Propeta Muhammad, peace be upon him, after Asr prayer, isang pagkakataon natapos ang Asr prayer, si Propeta Muhammad, peace be upon him, ay nagbigay ng aral, paalaala sa kanyang mga kasamahan. Pero habang siya ay nagsasalita, may wahi na dumating sa kanya, ibig sabihin may revelation. So ang sabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kasamahan, may taong papasok, sabi niya, at ang papasok na yan, sa mataas na antas ng paraiso siya maninirahan sa darating na araw ng paghuhukom. So nung lumingon ang mga kasama ni Propeta Muhammad, nakita nila na may isang taong papasok at ang taong yaon ay umupo at nakinig sa mga pangaral ni Propeta Muhammad. So sumunod na araw, pagkatapos ng Asr prayer, muli na nagbigay pangaral si Propeta Muhammad sa kanyang mga kasamahan at sinabi niya muli, sabi niya may taong papasok. At ang papasok na yan sa mataas na antas ng paraiso siya maninirahan sa darating na araw ng paghuhukom. So nang lumingon ang mga kasamahan niya, ang nakita nila ay ang taong yaon din, the same person ang pumasok. So hindi siya kumikibo. Pangatlong araw, pagkatapos ng Asr prayer ulit, muling nagsabi si Propeta Muhammad sa kanyang mga kasamahan, may taong papasok. At ang papasok na yan sa mataas na antas ng paraiso siya maninirahan sa darating na araw ng paghuhukom. At nang sila ay lumingon, the same person pa rin ang nakita nila. So, noong umalis si Propeta Muhammad, peace be upon him, yung isa sa kanyang kasamahan na ang pangalan ay si Abdullah, linapitan ang taong yaon at ang sabi niya, kapatid, sabi niya, pwede ba akong tumuloy sa iyo ng 3 araw at 3 gabi dahil nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan ng tatay ko. So sa Islam, kapag binisita ka ng kapatid mo, karapatan niya na istimahin o i-accommodate siya. Kaya ang sabi ng taong yaon kay Abdullah, sabi niya, okay kapatid, welcome ka.
Kaya sumama si Abdullah doon sa taong yaon at nanatili siya ng 3 araw at 3 gabi. Pero sa kanyang pananatili, wala siyang ibang ginawa kundi bantayan lamang ang taong yaon kung ano ang kanyang ginagawa dahil gusto niyang pamarisan. Dahil 3 times sunod-sunod sinabi ni Propeta Muhammad na siya ay maninirahan sa paraiso at sa mataas na antas ng paraiso pa ang kanyang magiging kalalagyan. So, after 3 days and 3 nights sa kanyang pagbabantay, wala naman siyang extraordinary na nakita. Basta iyon lamang nagsasala sila 5 times a day sa tamang oras. So after 3 days and 3 nights, dahil wala naman siyang nakitang kakaiba, siya ay nagpasalamat at nagpaalam. Kaya sabi niya, kapatid, sabi niya, maraming salamat sa pag-accommodate mo sa akin, sabi niya. Kaya lang sabi niya, gusto kong malaman mo na hindi totoo ang sinabi ko na kami ay nagkaroon ng alitan o hindi pagkakaunawaan ng tatay ko, sabi niya. So, kaya ko lamang ginawa, sabi niya, dahil gusto kitang pamarisan kung ano nga ang ginagawa mo. Dahil noong siya ay nanatili at kasama, wala nga siyang nakikita na kakaiba. Kaya lang kapag sila ay nakahiga sa gabi, ang taong yaon, tuwing siya ay pipihit sa kanyang pagkakahiga, lagi lang niyang sinasabi yung mga dikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Yun lang ang kanyang paulit-ulit na sinasabi. So nung magpaalam na ang taong yaon, ang sabi ng tao kay Abdullah, sabi niya, kapatid, sabi niya, halika rito, sabi niya, kung ano man sabi niya ang nakita mo sa akin, iyon ako. Kaya lang sabi niya, gusto kong malaman mo na kailanman hindi ako nagkaroon ng galit, hindi ako nagkaroon ng inggit o puot sa aking kapwa. Sa katunayan, sabi niya, kapag narinig ko na pinag-uusapan ako ng mga tao ng hindi mabuti, nagdudua pa ako sa Allah na sana patawarin sila sa kanilang mga ginagawa na hindi katotohanan. Sabi niya, ito ang kinatatakutan ko dahil maaring walang Muslim na makagagawa katulad ng ginagawa mo. So, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili kung kaya ba nating gawin yung nangyari doon sa taong yaon. Kaya uulitin natin, pag-aralan natin ang mga hadith ni Propeta Muhammad, peace be upon him, at sikapin natin na ito ay ipamuhay, i-apply natin sa ating mga sarili. So actually, mga mahal na kapatid, lalong-lalo na sa mga bagong Muslim, dito papasok ngayon yung kahalagahan ng kaalaman. Dahil kung wala tayong kaalaman, papaano natin maipamuhay ng tama ang pananampalataya na ating pinasok? O kaya kahit sa mga isinilang na Muslim, ngunit kung kulang tayo sa kaalaman, paano natin mapapatatag ang ating pananampalataya? So actually, ang paghahanap o ang pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay mahalagang-mahalaga sa Islam. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad, ang kahulugan, it is the duty of every Muslim men and women to seek knowledge. So tungkulin raw, obligasyon ng lahat ng Muslim, babae man o lalaki, ang magsaliksik o ang maghanap ng kaalaman. At sinabi pa ni Propeta Muhammad ang kahulugan, ang sino mang lumabas sa kanyang tahanan upang maghanap ng kaalaman tungkol sa kanyang relihiyon, gagawin ng Allah na magaan ang kanyang landas patungo sa paraiso. So ang ibig sabihin, gagawin ng Allah na magaan ang iyong landas patungo sa paraiso dahil kung ikaw ay nagsasaliksik ng kaalaman at ito ay iyong ipinamumuhay, katotohanan na ito ay magiging katanggap-tanggap sa Allah at makakamtan ang paraiso sa araw ng paghuhukom kung ang pagsasabuhay natin ng Islam ay alinsunod sa utos ng Allah at alinsunod sa pamamaraan na itinuro at ginawa ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Dahil ang kaalaman ito ay mahalagang-mahalaga sa buhay nating lahat. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, hal yastawil ladina ya'lamuna waladina la ya'lamun. Ibig sabihin, ang sabi ng Allah, ang may alam at ang walang alam, sila ba ay magkatulad? Of course, very obvious, hindi pantay, hindi magkatulad ang may alam at ang walang alam. So, ang kaalaman ay mahalagang-mahalaga sa buhay nating lahat. At ang isa pa, paano natin
ipapamuhay ang Islam kung wala tayong tamang kaalaman, lalong-lalo na halimbawa ang pagdarasal o ang pagsasala. Ang pagdarasal natin, mga mahal na kapatid, magiging katanggap-tanggap lamang ito sa Allah kung ito ay ginagawa natin ayon sa utos mismo ng Allah at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ni Propeta Muhammad, peace be upon him. Ang pagdarasal, mga mahal na kapatid, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Dahil pagkatapos nating manumpa na walang ibang sasambahin maliban sa Allah, ang pumapangalawang haligi ay ang 5 bis na pagsasala o ang pagdarasal. So itong pagsasala, ito ay kautusan mismo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat gampanan ng buong katapatan ng mga Muslim. Sabi pa nga ni Propeta Muhammad, peace be upon him, na sa araw ng paghuhukom, ang kauna-unahang itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tungkol sa ating pagsasala. Kung ang pagsasala mo ay mabuti, lahat ng ginawa mo magiging mabuti. Ngunit kung ang pagsasala mo ay hindi mabuti, ang ibang ginawa mo walang saysay ito, walang silbi. So ang pagdarasal, ito of course ang naghihiwalay sa mga mananampalataya at sa hindi mananampalataya. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad, peace be upon him, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala, faman tarakaha faqad kafar. Ang kaulugan, sabi ni Propeta Muhammad, ang kaibahan ng Muslim sa hindi Muslim o ang kaibahan ng mananampalataya sa hindi mananampalataya ay ang sala o ang pagdarasal. So ang sino mang hindi nagsasala o hindi nagdarasal, siya ay hindi rin mananampalataya. Isa rin siyang hypocrite, isang munafik na tinatawag. So ang pagdarasal, katotohanan, walang may makikinabang nito kundi tayo mismo. Ngunit ang pinag-uusapan na reward o kapakinabangan, maaaring hindi natin matatanggap sa mundo. Ngunit ang katotohanan, mga mahal na kapatid, kahit sino ka pa, mamamatay ang tao at siya ay magbabalik sa Allah, sa Panginoon, upang mag-account o magsulit sa lahat ng kanyang mga ginawa. So ang pagdarasal ay importante ito sa buhay nating lahat. At hindi ito katulad ng mga hindi Muslim, dahil ang katotohanan, ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Panginoon o ang Diyos at naalaala nila ang magdasal kung sila ay may sakit, may problema, may pangangailangan, o kaya ay nasa bingit ng kamatayan o nakatanggap ng balita na ang kanilang mahal sa buhay ay naging biktima ng kalamidad. Ngunit sa Islam, anuman ang ating kalagayan, hanggat tayo nabubuhay o hanggat tayo humihinga, kapag oras ng pagdarasal, dapat ito gampanan. Dahil ang pagdarasal, mga mahal na kapatid, ito ang pagkain ng ating espiritual na katawan. At ito ay nagpapapatawad sa ating mga kasalanan. I repeat, ang kabayaran hindi natin matatanggap sa mundo, ngunit kahit sino ka pa, mamamatay tayong lahat at magbabalik tayo sa Panginoon upang tayo ay mag-account sa ating mga ginawa. Kaya payo sa mga bagong kapatid ulit, maging taimtim, maging tapat tayo sa pagganap ng ating tungkulin sa ating tagapaglikha. Huwag nating sabihin na tsaka na lang. Dahil ang katotohanan, walang sino sa tao na tangan o hawak niya ang kanyang buhay. Dahil ang sabi ng Allah sa revelation niya, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi'ayar din tamot. Ang kahulugan, sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir, tanging ang Allah, ang Diyos lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So mga mahal na kapatid, ang katotohanan, walang masama na tayong lahat ay magsumikap upang tayo umunlad sa mundong ito. Ngunit huwag nating kaligtaan na mas higit nating pagsikapan at paghandaan ang kabilang buhay, sapagkat naroroon ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin later on, mga mahal na kapatid. So, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat ay igabay sa katotohanan, sa tuwid na landas. At ulitin ko, magsumikap tayong lahat na pag-aralan ang ating pananampalataya at isabuhay natin. Sa mga bagong Muslim, actually, marami sa kanila ang medyo nananabang dahil sa
kung ano ang sinasabi ng kanilang mga mahal sa buhay. Pag-aralan natin ang pag-aralan at isabuhay natin at sikapin natin na anyayahan ng ating mga mahal sa buhay sa tamang pananampalataya upang sa gayon, hindi lamang sa lupa tayo nagsasama-sama, kundi ang pinakamahalaga na sa kabilang buhay, tayo ay sama-sama na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na ipinangangako ng Allah o ng Panginoong Diyos sa lahat ng matatapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At sa mga kababayan natin na mga hindi pa Muslim, kung kayo halimbawa ay nakikinig sa mensaheng ito, ang pakiusap namin sa inyo mga mahal na kapatid, mga kababayan, huwag na huwag ninyong husgahan ang Islam sa naririnig ninyo sa balita o kaya sa nakikita ninyo sa mga nagsasabing Muslim na hindi ipinamumuhay ng tama ang Islam. Kundi husgahan natin ang Islam sa katuruan, ito ang ating tanggapin at ipamuhay natin dahil ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, kaligayahan, higit sa lahat ang ating kaligtasan sa araw ng paghuhukom. So, kung halimbawa may mga kababayan din tayo na gustong tanggapin ang Islam, huwag kayong mag-atubili mga kababayan dahil ang totoo hindi ninyo papalitan ang inyong relihiyon, kundi babalik lamang tayo sa tunay na relihiyon ng ating mga ninuno. Alam nating lahat ng ating bansa ay bansang Muslim na naging bansang Kristiyano lamang ito nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. So, hindi natin papalitan ang ating relihiyon, kundi babalik lamang tayo sa tunay at totoong relihiyon ng ating mga ninuno. At ang isa pang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong malaman na kung tayo ay papasok sa Islam, tayo ang tunay na susunod, magmamahal at gagalang kay Hesukristo bilang isa sa dakilang propeta ng Panginoong Diyos. Dahil si Hesukristo, isa rin siyang Muslim. Ibig sabihin ng Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. So si Hesukristo noong kanyang kapanahonan, siya ay tuwirang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng tagapaglikha. Wala siyang ibang sinasamba maliban lamang sa Allah, ang nag-iisang Panginoong Diyos, at ang pamamaraan ng kanyang pagsamba, siya ay tapat na nagpapatirapa bilang pagpapakumbaba sa Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya at nagbigay ng buhay sa ating lahat-lahat. So sa muli, sa mga bagong Muslim, congratulations at dalangin ko na sana hindi lamang sa panayam na ito tayo nagkakarinigan, kundi higit sa lahat, dalangin ko na sa kabilang buhay, sama-sama tayo sa paraiso na inaani at tinatamasa natin ang biyaya ng Allah o ng Panginoong Diyos. So sa muli, maraming salamat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha.